Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Excuse me. So meron tayong 2 of Pentacles, Page of Pentacles, 8 of Pentacles. Ano ba to? 2 of Pentacles, para may direction tayo. Seven of Cups yan. Knight of Cups. Seven of Cups. Knight of Cups. Kasi ito may nagsasabay, 'di ba? Dalawang priority. So ibig sabihin, dahil dalawa, magiging option card 'to. Multiple options. So saan nanggaling 'yan? Dito sa romance. Ano 'to? Pwede nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero may someone dito na marami siyang option. Pinagsasabay-sabay niya. Pero hindi natin masabi pa sa ngayon kung sino ang bida. Baka kasi single lang yan, di ba? Na maraming gusto or nagkakagusto. Masaklap kung ano. Relationship. So dahil dyan, lalagay tayo ng isa pang information para malaman natin kung ano bang klaseng reading to. Pero relationship to, hindi nga lang natin masabi kung single ba, single reading or relationship reading. May lalaki na dito. Lalaki daw yung may ano eh. Ano nga ba to? Kalimutan ko tong part na to. Time yata to. Kasi walang ganito sa Lenormand. 37 to. 36 lang tayo. Kaya lang wala dito yung book. Yung guidebook. Pero base sa memory ko, tingin ko time yan eh. Time card. Na para bang sinasayang ng lalaki yung panahon niya. Kasi nga, siya yung maraming option dito. Ang meaning kasi nitong fish ay pwedeng may kailaman sa many. Diba? Maraming isda sa dagat. So, siya yung may multiple options dito. Kaya lang, hindi pa rin natin masabi kung lalaki. Ano ba to? Sino ba bida dito? I mean, siyempre bida natin ay babae. Kung relationship, eh, paano kung single lang to? Single reading.
Kasi walang lumabas na clue na in a relationship. So, more like single to. Thankfully. So, yung bida natin ay lalaki or babae, kung extrovert, na para bang ina-enjoy niya muna ang pagiging single. In a way na kung may dumating, edi okay. Kung meron, edi okay din. Pero hindi pa niya seseryosohin. In a way na i-entertain lang niya. Pero wala pang relasyon. Para siyang single and ready to mingle, na maraming connection. So, pag maraming connection, edi maraming friends. So, iba doon sa friends ay may gusto sa kanya. Or sabihin natin, nagko-collect lang siya muna sa ngayon ng mga ka-connection or friends hanggang sa makita niya yung the one. Or nandun siya sa sitwasyon na nasa friends with benefits, maraming option, pero walang commitment, walang label, katawan lang ang gusto. So again, walang label. Situationship, gano'n. Friends with benefits or situationship, nakatawan lang ang gusto, walang relasyon. So maraming pwedeng case. But again, yung lalaki dito or babae kung extrovert ay either nagko-collect nga siya ng mga friends or ka-connection hanggang sa may ma-meet siyang the one. Yung unang scenario. Pangalawa, sabi natin nasa friends with benefits or situationship pa rin yung tao dito na ayaw ng commitment. So, ganun ang energy sa period na to ng lalaki. Lalaking tao or babae kung extrovert. So, depende sa nanonood. So, single reading naman yon. Magtutuloy na tayo sa susunod. Based ng reading, 8 minutes lang to. Ano to? There's something better? Oh. So, hindi to ngayong taon. Ngayong period, kundi sa isang taon pa to. A year from now. Isang taon mo lang ngayon. October ngayon. October 2025. So, magmamanifest tong reading natin sa isang taon pa. October 2026. There's something better. Ano yun? May tinutukoy dito. Babae. Ano to? So, ang dating sa akin, para to sa babae.
babaeng Aries. Kumbaga, relationship reading to whether crush niya to or karelasyon. Na kung sakali man na pumasok yung sitwasyon sa relasyon na mapusok. So, pag ganong mapusok, ibig sabihin, may naglalaro kasi dito di cheating na to. So, sabihin natin, kung maging flirt or mag-cheat yung partner, maaari silang maghiwalay dito. Ngayon, dahil maghihiwalay, ito na yung sinasabi, there's something better or someone. So again, sa relationship lang to. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Ito yung possible partner. Isa sa Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. So again, partner ng Aries. Ito Leo. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So yun yung mga possible partner na maaaring tamaan ng reading na ito. So again, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, beware. Ngayon, para ma-prevent natin yung ganong klaseng reading, kasi relationship reading to, diba? Tapos magmamanifest pa siya a year from now, probably October 2026 onwards. So para ma-prevent natin to na mangyari, ang ma-advise ko lang ay gumamit ng mga witchcraft na may kinalaman sa relationship. Let's say amethyst. Ayun, yung gemstones or crystals na may kinalaman sa witchcraft na magpo-focus sa relationship. Amethyst, lahat ng pink na kulay. Amethyst pink. Sabagay, amethyst violet, pero maganda pa rin yun. Amethyst, rose quartz, pink opal. Eto, peach selenite, rose quartz, ano pa ba, pink opal, pink lace agate. Ano ba nandito sa akin? Teka, nakalimutan ko na. Ito, rhodonite. Ito yung pink opal, rhodonite. Ito, pink lace agate, pero orange siya. Rhodonite, rhodochrosite. Ito, hindi to rhodochrosite. Rhodonite, tunog lang. Rhodochrosite, pero wala pa ako nun sa ngayon. Ito, pang prevent ng kung ano ng misfortune, labradorite. Ano pa ba? Ito nga ba to? Pink tourmaline. Pero mukha siyang violet, red violet. Ito yung amethyst.
Kasi ito pink opal, ito rin. Ay, pink opal. Rose quartz pala ito. Rose quartz. Wala nga maisip eh. Hanapin nyo na lang sa internet. Yung mga tool na may kinalaman sa relationship para ma-prevent ang kung ano-anong misfortune. Pink candle, di ba? Pwede rin naman pink candle. Kaya lang kasi kung araw-araw ko maglalagay nun, baka makalimutan masunog. Ganun siya eh. Kumbaga, itong mga sinasabi kong tools, lagi dapat meron kayo para nga ma-prevent na ma-manifest siya bago pa mag-October 2026. Sa mismo October 2026 onwards, maganda rin na meron nun. Hanggang sa period ng 1 year siguro. October 2027, just to be sure. Na mapaprevent yung negative energies. Ano pa ba? So again, hanapin nyo na lang sa internet ano yung available sa inyo. May mga plants nga rin eh. So kung di kayo mahilig sa mga ganito, pwede namang plants. Ito pala oh. Teka, sambal. Ito oh. Ito, pwede rin. Burn nyo to. Cinnamon sticks. Alam ko pwede rin to sa relationship. Pwede rin nga sa money. Attraction ng money. Saka cloves. Saan yung cloves ko dito? Wala. Ito. So, hindi to sponsored. Kumbaga, example lang. Ganito tsura. Ito ano. Cinnamon. So, susunugin lang. Ito pang attract din ng money. Pwede rin ang hindi ko na mapapakita yung bay leaf. Susunugin din. Ano pa ba? Or kung ayaw nyo magsunog, di halaman na nga lang. Like basil. Tanim nyo yung basil. Ano pa ba? Wala na maisip. Basta hanapin nyo na lang sa internet. Kaya na maghanap ng mga kung ano-anong tool pang prevent ng misfortune sa relationship. Ayun. Dito naman tayo sa susunod. Oh, communicate clearly. Listen to your intuition. Ano kayang tinutukoy dito? Dalawa pala to. Communicate clearly, ano? Ito intuition. Listen to your intuition. Babae. So, babae ang bida dito. Babae ulit. Kanina babae rin, no? Pero sa difference nilang dalawa, ito yung babaeng extrovert at ito yung babaeng introvert. So, clue rin kanina na baka dun tumama yung reading sa Aries na extrovert. Ito naman sa part na to, Aries na introvert. Or sa partner nyo, pwede rin naman kung Aries din, di ba? Kasi, pwede rin naman to sa cross-watcher. Ngayon, pwede rin to sa, nakilala nilang extrovert, baka dun tumama. Or nakilala nilang introvert na babae. So, sa part na to, ano kaya to? Communicate clearly.
Listen to your intuition. Well, ang dating sa akin sa topic ng reconciliation, ito kasi pang bridge ng gap. Connection, reconciliation. Listen to your intuition kung deserve ba ng tao ang second chance. Ngayon, kung deserve naman niya, edi communicate clearly. Yun ang advice. Communicate clearly kung ano yung naging problema para hindi na mangyari ulit. Ngayon, ito kasi may kinalaman sa chance. So, ang dating sa akin, bigyan lang ng second chance or patawarin yung tao kung sa tingin nila base sa intuition ay deserve nila ang second chance. Okay? So again, chance to. Ang bida ay babaeng introvert na Aries, or again, pwede rin sa kakilala nyo na babae tumama itong reading na introvert. So dito na tayo mag-end sa last deck ko. Ano pang masasabi nito? Babasahin ko na lang tong part na to. Madali lang na maintindihin to dahil basic English lang. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo fits sa inyo. General advice na to sa period na to. Eto. Siguro kukuha ko dito ng 6. Mga 6. Kasi may clear lang yung message eh. Kaya lang di pala mabasa. Ayan. So sabi dito, the result might be surprising, or prediction na to, general advice or prediction sa period na to. Eto. Give up your present idea. Eto. There are many doubts. Ito pang-4. The thing will develop toward the goal. Tama ba pang-4? Ito pang-5. Be patient. At pang-6. Notice details. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye.